Magandang araw mga kababayan. Ako si Criswell Dato, ang maghahatid ng mga nagbabagang balita. Iba't ibang programa sa kabuhayan at kalusugan ang nailunsad sa unang 100 araw ni Pangulong Bongbong Marcos. Nang unang 100 araw ng panunungkulan, patuloy lang po at lalo pang pag-iigihin ang ating trabaho at pagsisilbi sa bayan. Para sa pangarap ninyo, para sa pangarap ko, para sa ating minamahal na Pilipinas. Kabilang sa pinagmalaki ng Pangulo ang $18 billion na investment pledges at commitment mula sa state visit sa Indonesia, Singapore at Amerika. Posible daw yan na makagawa ng mahigit 100,000 trabaho para sa mga Pinoy. Ang susunod nating balita ay balita sa oportunidad ng mga OFW. Nangako si Pangulong Bongbong Marcos ng mas maraming oportunidad sa Pilipinas sa pagharap sa Filipino community sa Brussels, Belgium. With a new socio-economic agenda, we will strengthen our economic institutions and create more jobs that are both sustainable and in line with labor standards worldwide. We'll provide more equal and sustained access to local markets so that those who wish to engage in business will be amply supported. One day, you will no longer be driven by the lack of opportunities in choosing to go abroad. Ang kanyang pagdalo sa ASEAN-EU Summit, pagkakataon daw para mapagtibay ang relasyon ng Pilipinas at buong ASEAN sa mga bansa sa European Union. Kung sakali, maaari raw itong magbunga ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino. Sabi naman ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople, plano ng ahensyang dagdagan ang labor attache sa ibang bansa para matiyak ang kapakanan ng mga OFW. Inilatag din ng kalihim ang mga plano ng kagawaran para sa mga OFW na nais nang magbalik bayan. Ang mga gustong mag-invest, tuturuan. Tutulungan naman daw ng Department of Agriculture ang mga gustong magsaka. Ito ang balita sa kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya ng bansa. Kung mahilig kang mamili, abay isa ka sa may pinakamalaking ambag sa ekonomiya mula Abril hanggang Hulyo. Kabilang kasi ang malakas na benta sa Asiatical trade kung kaya lumago ng 6.3% ang kabuoang kita ng mga produkto at serbisyo sa bansa. Itong second quarter, mas mabilis na paglago noong first quarter. Malaki rin ang naging ambag ng mga tinatayong infrastruktura ng pamahalaan pati na ng information and communication. Ito ang pinakamabilis na paglago sa nakaraang 5 quarter. Halos pantayan ng 6.4% noong unang quarter ng 2023. Mas mabilis pa nga ang paglago ng Pilipinas kumpara sa Malaysia, Indonesia at China, bagamat mas mabagal sa Vietnam. Development brings our real GDP growth rate, GDP growth to 6.0% for the first half of the year, keeping us on track to achieve our target growth rate of 6 to 7%. Kakambal ng paglago ng ekonomiya ang pagtaas ng mga produksyon. Ibig sabihin, maraming kailangang trabahador kaya nabawasan ng mga walang trabaho. Pero sa unang buwan matapos ang second quarter, hamon naman ang pagkontrol sa presyo ng mga bilihin at serbisyo na bumilis ng 4.4%. Si Aling Neneng halimbawa, hindi na daw kumakain sa labas at bumibili ng mga bagong gamit. Lalo't sa pagkain pa lang, naubos na ang budget. Pero yung ini-expect mo kahit pa paano nakakatabi ka, wala ka ng expect. Bibili ako ng isda halagang 300, tapos ngayon papuputol ko ng 10 piraso. Balita sa kalagayan ng mamamayan ng bansa. Kabayaban! Kabayaban! Nagpabatid ng kani-kaniyang pagbati at pakikisa ang mga lider ng bansa sa isinagawang National Rally for Peace na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo. Sa mensaheng ipinadala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., umaasa ang Pangulo na mabubungan ng higit na pagkakaisa at pag-uunawaan ang isinagawang pagkilos. Bahagyaan ito ng paghahangad na maitaguyod ang isang payapang bansa. Nagpasalamat din ang Pangulo sa patuloy na pagsuporta ng mga kapatid na sa Iglesia ni Cristo sa kanyang administrasyon. Ng pagkakaisa at pagkakaunawaan sa ating bayan ang pagkikilos na ito. Nais ko ring ipaabot ang taus-pusong pasasalamat sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa patuloy ninyong pagsuporta sa administrasyon nito. Sa lahat ng pagsubok na hinaharap ng bansa,
lagi kayong nakaalalay, tumutulong at nakikiisa. Marami pong pagsubok ang ating kinakaharap at marami pang haharapin mga balakid sa paglalakbay tungo sa isang maaliwalas at maunlad na bukas na dapat malampasan. Ako'y naniniwala na tayo ay may pagkakaisa, may malasakit sa kapwa at may pagmamahal sa bayan. May tiwala sa kakayahan at higit sa lahat, may pananalig sa may kapal. Ang lahat ng suliranin ay kaya nating malampasan kung tayo ay sama-sama at magkakatuwang sa pagtaguyod ng isang bagong Pilipinas. Nagbati din si Vice President Sara Duterte sa mga lumahok sa isinagawang National Rally for Peace na idinaos sa iba't ibang panig ng bansa. Sinabi ni VP Sara na napapanahon na ang ganitong pagkilos sa harap ng mga pagsubok na nararanasan ng bansa. Taus-puso akong binabati sa lahat ng lumahok sa malawakang Peace Rally ngayong araw. Ito ay isang makapangyarihang pagpapakita ng pagkakaisa at pananampalataya na ang tanging hangad lamang ay kapayapaan tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Nagpapasalamat ako sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa inyong patuloy na pagsisikap na maghatid ng pagkakaunawaan at pagkakaisa sa ating mga kababayan. Sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin, kahirapan, at iba pang suliranin, ang isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas ay hindi kailanman matitinag at paulit-ulit na aahon sa gitna ng hamon ng panahon. Personal namang nakilahok sa isinagawang peace rally noong Lunes ang ilang mambabatas sa pangunguna ni na Senator Christopher Bongo, Ronald Bato de la Rosa, Francis Tolentino at Robin Padilla. Kaya ito po sana, ito pong pagkakataon nito na pinagbubuklod po tayo ng Iglesia ni Cristo. Hindi naman po ito usapin ng religion. Ito po ay sama-sama tayo bilang mga Pilipino. Nandito po ako bilang isang Muslim. Ako po ay sumusuporta sa hakbangin na ito. Panahon na po para tigilan na po natin ang napakaagang politika. Kaya po 2025 pa lang nagkakaganito na tayo. Kaya po kasama kami dito sa kanila pong rally para po muli ay magkaroon talaga ng unity team na magkaroon po ng pag-uusap, magkaroon ng pagsasama at patungo po sa kaunlaran. Pinasalamatan ko po ang Iglesia ni Cristo dahil sa gawaing ito na napukaw sa kaisipan ng ating mga kababayan na pangangailangan na magtulungan. Nandun nakasalalay yung pagsulong ng ating bansa. Kung ngayong pagbubukas ng taon ay tayo nagpapakita ng pagkakawatak-watak, palagay ko kahit anong gagawin ng executive branch ng legislature, huwag na natin kasama ang judiciary, ay walang mangyayari sa atin. Diba? So, dapat siguro talagang magkaugnay-ugnay. Andito tayo para makiisa sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo at saka sa ibang mga andito ngayon. May nakita natin, may mga Muslim, may mga Katoliko, may mga iba-ibang mga relihiyon na andito ngayon. Tayo nakikiisa sa ginagawang National Rally for Peace. Ito namang rally nito ay ginagawa para sa kapayapaan, di ba? Lahat tayong Pilipino ay na umaasa na makamit ang kapayapaan. So, andito tayo para suportahan yung Rally for Peace. Ever since, ang stand ko po, kapayapaan. Para makatrabaho na tayo. Para magbenepisyo po yung mga kababayan nating mahihirap na nangangailangan po ng tulong mula sa gobyerno. Sila yung nag-aantay na makapagtrabaho tayo muli. Ito ang balita sa seguridad ng bansa. Lalong lumalim ang investigasyon ng Kamara sa prangkisa ng National Grid Corporation ang pamamahala ng transmission highway ng kuryente sa buong bansa. Gusto makita ng mga mambabatas na tinatawag na shareholders agreement o ang legal na dokumento kaugnay sa pagmamayari ng kumpanya.
The shareholders' agreement is protected by confidentiality under Section 23 of Republic Act Number 9285 or the Alternative Dispute Resolution. Sa kabila nito, binigyan ng Kamara ng 1 linggo ang NGCP para isauli ang dokumento. But we'd like to determine, sino ba talaga nagko-control ng NGCP? Diba? Is it run, controlled, managed, operated by the Chinese? Or is it really the Filipino? So, kaya very crucial ito, Mr. Chair, because we'd like to determine up to what extent does the foreign incorporators or counterpart have influence over the management, operation, and control of this corporation. Ito ang balita sa labas ng bansa. Inanunsyo ng Malacanang na nakatakdang magsagawa ng virtual na pagpupulong sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at gawing US President Biden at Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba sa January 12. Ayon kay President of Communication Office Secretary Cesar Chavez, wala pang detalye ukol sa agenda ng pulong. Ang pagpupulong ay kasunod ng mga trilateral summit sa Washington noong nakaraang taon, na kung saan tinalakay ng mga lider ang seguridad, infrastruktura at mga isyong pang-ekonomiya. At yan ang laman ng ating balita ngayong araw. Muli, ako si Criswell Dato, ang inyong tagapaglingkod.